Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 2 PM edition. MMDA nag-inspeksyon sa lagay ng trapiko sa EDSA Kamuning, kasunod ng pagsasara ng flyover. Hinikayat ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga motorcycle rider na gamitin ang mga alternatibong ruta, at huwag makipagsiksikan sa EDSA Kamuning Service Road lalo ngayong kinukumpuni ang Kamuning flyover. Sa pag-iinspeksyon kasi kaninang umaga ng MMDA kasama ang Department of Public Works and Highways, natukoy na marami pa ring motorista pinipiling dumiretso at hindi dumadaan sa alternatibong ruta, kaya nagkakatukod ang trapiko sa bahagi ng EDSA Kamuning. Ayon kay MMDA Acting Chair Raimondo Artes, mas maluwag ang kalsada at mas ligtas para sa mga motorcycle rider, kung mas pipiliin nila ang mabuhay lanes. Kaugnay nito, plano ring magdagdag ng MMDA ng mga tauhan na i-deploy sa EDSA para gabayan ang mga motorista, na pwede silang kumanan sa Panay Avenue, Scout Albano at Scout Borromeo. Maging ang DPWH ay maglalagay rin ng karagdagang signages para madaling makapag-adjust ang mga motorista. Kasamang nag-inspeksyon ni MMDA Acting Chair Artes si DPWH NCR Regional Director Lorette Malaloan, na ipinasilip rin ang ongoing ng konstruksyon sa ibabaw ng tulay. Aniya, sinimulan ng butasan ng tulay para madetermina ang kapal ng sementong ilalagay rito. Hahatiin din aniya sa 3 shift ang mga construction worker na i-deploy sa Kamuning flyover, para sa 24 oras na operasyon at mapaagang makumpleto ang proyekto. Samantala, kasalukuyan wage rate sa bansa, pinare-review ni Pangulong Bongbong Marcos. Binigyan ng Pangulo ang wage boards ng 60 araw, upang tapusin ang review sa minimum wage sa kani-kanilang rehiyon. Utos ng Pangulo sa wage boards, dapat isaalang-alang ang epekto ng inflation sa sahod ng mga manggagawa. Kasabay nito, pinatitiyak din ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Wages and Productivity Commission, na napapanatili ang regular na schedule ng pag-aaral sa sahod. Bukod dito, dapat na laging tiningnan din ang effectivity ng wage orders upang masigurong patas para sa lahat ng stakeholders. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 2 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 3 PM edition.